Magandang araw sa inyo. Matagal na po itong nangyari. Binata pa po ako. Buhay pa ang mga magulang ko nito. Sa pagkakatanda ko, minalas po kami noong mga panahon na to. Nabenta po yung bukid namin. Nabenta rin yung bahay at lupa namin. Yung nanay ko kasi, naoperahan po. Pero ang importante, nabuhay naman po siya noon. Mula po Capiz, lumipat po kami ng Antique. May kakilala kasi ang tatay ko na binentahan siya ng murang bahay at lupa. Malayo-layo po ito sa pinanggalingan po namin. Pero kailangan po naming magpunta doon para magsimula po ng bagong buhay. Hindi ko nababanggitin kung saan po ito sa Antique. Pero mabundok po sa parting ito. At kung ang pinanggalingan namin ay tabing dagat, dito, puro kapunuan po ang makikita mo. Para nga rin po kaming nasa itaas ng bundok noon. Malamig din po ang klima, na kahit papaano, pakonsuelo na lang po sa amin. Nang marating po namin ang nasabing baryo, nasabi ko agad sa sarili ko na kakaiba ang baryong yun. Ang una ko kasi talagang nakita ay yung mga kabahayan po doon, sa harap po nila. Doon sa pinakagitna po ng bubungan, meron pong nakasabit na ulo ng mga baboy ramo. As in lahat po ng mga bahay doon, meron pong ganon. Doon naman po sa ulo ng baboy ramo, may nakasabit po dito na isang bigkis po ng bawang. Yung parang nakakwintas po talaga. Hindi naman po nangangamoy yung ulo ng baboy ramo na yon. Sa katunayan, mabango naman po yung lugar. Amoy probinsya. Pero yung dating po talaga sa amin, talagang kakaiba. Ang creepy. Bukod po doon, sa pagdating namin tinitignan talaga kami ng mga tao. As in lahat ng tao, talagang tinignan kami na para bang nakakita ng multo. Nagpatuloy naman kami sa paglalakad hanggang sa sinalubong na po kami ng kaibigan ng tatay ko. Si Mang Kulas. Mabuti naman pare at nakarating na kayo ng pamilya mo. Kanina ko pa kayo hinihintay Pasensya na pare at mahirap pala puntahan ng lugar na to. Mabuti nga kinaya ng motorsiklo ko Hindi bale pare, nandito ka na. Pagpasensyahan mo na yung mga tao dito at bihira lang makakita ng dayo yan. Nasabihan ko na rin yan sila na magkakaroon na nga ng bagong residente dito sa maliit nating baryo. Huwag kayong mag-alala pare. Mababait ang mga tao dito. Maninibago lang kayo. Halika na pare. Hatid ko na kayo doon sa bahay na nabili ninyo. Sumunod lang po kami kay Mang Kulas. Nadaanan din po namin yung bahay niya. Pinakilala niya kami doon sa asawa at mga anak niya. At naglakad pa kami ng onte. Narating na rin po namin yung nabili nga po naming bahay doon kay Mang Kulas. Inabot niya po sa amin yung mga papel, yung mga susi. At pagkita ko po doon sa bahay, nakita ko rin yung pamilyar na nakasapit doon sa mga bahay doon sa baryo na iyon. Isang ulo ng baboy ramo na may nakakwintas na bugkus-bugkus na bawang. Sa pagkakataon na yon, hindi na ako nakatiis. Tinanong ko na si Mang Kulas. Mang Kulas, tanong ko lang po, bakit po lahat ng bahay dito may nakasabit po na ulo ng baboy ramo? Ngumpiti naman sa akin si Mang Kulas. Napansin mo rin pala yan. Ano kasi, maituturing namin yan dito sa baryo na ito na, paano ba? Pampaswerte at pangtaboy ng malas. Basta wag na wag yung tatanggalin yan. Malinis naman yan. Hindi na mangangamoy yan. Kailangan ba talaga yan pare? Oo pare. Para sa kaligtasan nyo. Kaligtasan? Bakit? Sige na nga. Tatapatin na kita pare Huwag sana kayong matatakot. Kasi ligtas naman dito sa baryo natin. Pero pare, naniniwala ka ba sa aswang? Bakit pare? May aswang din ba dito?
Dito sa baryo natin pare wala. Pero dyan sa kabundukan sa likod natin, meron pare. Pero huwag kayong mag-alala. Protektado naman ng buong baryo. May mga pangontra ang paligid. Pati yung mga labasan at pasukan, may mga nagbabantay dyan. Kaya nga kakaiba kung makatingin yung mga tao pare. Naniniguro lang sila sa inyo. Pero pare, sigurado namang mga tao kayo, hindi ba? Pare naman, parang hindi tayo magkaibigan ah. Magkababata tayo, paghihinalaan mo pa ba ako? Biro lang pare. Hindi ko sinabi sa inyo to pare kasi alam kong ligtas naman kayo dito. At alam kong kailangan nyo ng tulong. Isa pa pare, kailangan din namin ng pera ng misis ko eh. Mga anak din siya kaya pasensya na kung naglihim kami sa inyo. Naiintindihan ko naman pare, pero sana sinabi mo man lang. Di bale, importante nasabi mo na. At magtitiwala naman ako sa iyo na ligtas kami dito ng pamilya ko. Makakaasa ka pare, lahat ng mga tao dito ay may kaalaman pagdating sa mga aswang. Kayang-kaya kanilang protektahan. Salamat pare. O sige na, mauna na rin ako. Uuwi pa kaming bayan eh. Papacheck up kami ni Mrs. Sige pare, salamat. Casual lang po yung pag-uusap ng tatay ko, pati ng kumpare niya. Pero ako, natakot ako. Aswang? May mga aswang na pwedeng umatake sa amin? Tahimik lang ako noon pero talagang kinikilabutan ako. Matatakotin kasi akong tao. Kahit hindi pa ako nakaka-experience ng mga kababalaghan, aware naman ako sa mga kwentong ganyan. Ngunit ganoon pa man, wala naman kaming pagpipilian. Kailangan namin magtiis at tumira sa baryo na iyon. Lumipas po ang mga linggo. Wala namang pong nangyaring kakaiba sa amin sa paninirahan namin doon. Sa katunayan, nakalimutan ko na nga po yung katatakutan. Nagkaroon din kasi ako ng mga kaibigan, mga binatang kaidaran ko. Ngunit isang araw, may nangyari pong kakaiba doon sa baryo na yon. Hapon ito, naglalaro kami ng basketball ng mga kaibigan ko. Nang maya-maya, meron pong isang lalaking sumisigaw na tumatakbo papasok po ng baryo namin. At laking gulat po namin nang makitang yung kamay nito ay putol. Grabe ang agos ng dugo. Hinang-hinanga yung lalaki. Nang makalapit nga ito sa amin, nakita ko pa na bukod dun sa putol niyang kamay, ang dami na pang sugat sa katawan. Parang may kung anong umatake sa kanyang mabangis na hayop. Agad naman siyang nilapitan ng mga tao. Nilapitan siya ng tatay ko, pati si Mang Kulas. Tinanong kung ano nangyari sa kanya. Tinanong kung sino siya dahil mukhang dayo siya. Base sa lalaking yon, isa raw siyang hiker, taga Iloilo, at naligaw sa mga kasamahan niya. At habang hinahanap niya raw yung daan pabalik, nagulat na lang daw siya nang may umatake sa kanyang isang kakaibang nilalang. Pinag-aatake raw siya at nagulat na lang daw siya nang maputol ang kanin niyang kamay. Mabuti na nga lang daw, kaliwete siya at nakadampot daw siya ng isang malaking bato at nahampas siya dun sa ulo ng nilalang na yon. Dahil dun, nagawa niya raw makatakbo. Nagkandadapa-dapa na nga raw siya at swerte, napadpad daw siya doon sa lugar namin. Sinabi ng mga tao doon sa lugar namin na yung umatake sa kanya ay yun yung tinatawag na aswang. Hindi man ako yung nakakita at nakaranas. Kinilabutan at natakot pa rin ako. Grabe kasi ang dinanas ng lalaki. Kaawa-awa. Pero hindi pa po doon nagtatapos ang lahat. Kinagabihan po kasi, nagkagulo po sa baryo namin. At paglabas po namin, base kay Mang Kulas, sa labas daw ng baryo namin, marami daw mga aswang.
Kaya ang gagawin daw nila, makikipaglaban daw sila sa mga aswang. Inaya nga si tatay. Inaya din ako. Pero hindi pumayag si tatay. Bukod kasi sa baguhan lang kami doon, hindi naman kami marunong makipaglaban. Naintindihan naman ni Mang Kulas yun at hindi niya kami pinilit. Sa amin niya po muna pinutuloy yung lalaki na putulan ng kamay. At ilang saglit lang, kasama po ng mga binatang kalaro ko at ilang mga kalalakihan, lumabas po sila ng baryo namin. At kahit malayo kami sa pinangyarihan, naririnig po namin ang sigawan, ang paglalaban at kaguluhan. Pagsikat na pagsikat po ng araw, nagbalik po yung mga kalalakihan. Pagod na pagod sila. Maraming mga sugat na natamo. Pero ang nakakamangha, walang namatay sa kanila. At bit-bit-bit-bit po nila ang mga pugot na ulo ng baboy ramo. Sabi nila, yun daw ang ulo ng mga aswang. Agad akong napalingon sa ulo ng baboy ramoy na nakasabit sa harapan ng bahay namin. Ibig sabihin, aswang pala yun. Bilib na bilib ako sa kanila. Ang gagaling nila. Lalong-lalo na sa mga kabataang kaidaran ko lamang. Ang gagaling nila. Kinuwento nga nila sa akin kung papaano sila nakipaglaban. Matapos po nun, wala na po ng gulo pang mga aswang. At makalipas lang po yung 2 araw, nagpunta po doon sa baryo namin yung mga kasamahan ng nawala pong hiker. Nakaalis po siya ng ligtas sa amin. At sa mga sandaling yun, nagsimula na po akong mag-aral sa pakikipaglaban sa mga aswang. Miski nga po ang tatay, sumalang din po sa pagsasanay. At ako na po ang nagsasabi sa inyo. Marami po akong karanasan pagdating sa aswang. At huwag kayong mag-alala. Kapag may pagkakataon, sasabihin ko po yung ibang mga karanasan ko pagdating sa pagharap sa mga aswang. Hanggang dito na lang po muna ang kwentong ito. Sana po nagustuhan nyo ang kwento ko sa kakaibang baryo na iyon. Hello guys, wala munang probinsyano dahil wala pa pong padala si Sir Edgar. Kaya heto muna tayo, one shot muna. Shoutout po tayo, hi kay Miss Dimple Sumi, Anika Mishka, Emelda Reyes, Lizelle Blas Labitigan, Arlene Asfan, Juvie Gagarin, Nida Kiambao, Charlie Madavia, Connie Paloma, Kathleen Neng, Nora Noraison, Oji Parayao, John Bricks Corpus, Gengski Vlog, Justine Guzman, Carlene Neng, Red Rosal Vlogs, Gengski Vlog, Marino C, Rowena Valledo, Amerlance, Ford Raguil, Lady Warrior, Ezekiel, Ray Claudio, Freddy Di Maano, Lady Warrior 08, Alberta Gratela, Kachikaan, Love You, Ani Pagtanak, Usman Paular, Jajakil Go to Hell, Mama Marian's Journey, Rica Peralta, Kuel si Reed, Agimat Place, It's Mimi Mau, Jerim A. Anog, Maricel Magbanwa, Marcia Dalmino, Jario, Bokay, Angel B, Chloe Figuier, D. Santiago, Marita Naka, Rembi, Fogs, Mary Asilar, Joshua Patreon, EDM Mori, Carmelita Mabanag, Edward Manawat, Joel Vito, Teresa Sosa,
Jomel Barikwa, Diary Vlog TV, OPM Car, and last po si shoutout natin for today is si Miss Sarah Jane Orian. Yun lang muna guys ang kwento at shoutout natin sa araw na ito. Abangan nyo po ang kwento ni Sir Edgar ang probinsyano. Hintayin natin kung kailan siya ulit magpapadala. Pero sa ngayon, heto na lang muna. Maraming salamat guys sa walang sawang pagsuporta at pakikinig. Ako po si Paul ng Creepy Macpanset at Dear Sir Paul na nagsasabing maraming salamat po.